Isang maulang na umaga sa bawat isa sa atin. Pagpasalamat po natin sa Diyos sapagkat niloob po niya na nandito tayo bagamat may kasagapalan dahil ng ulan, pero hindi po tayo nagpigilan at nakarating tayo sa buong na ito. Ngayon po, meron tayong mga aralin ngayon. Ang una po, ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sa Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang sa 20. Ganito po ang sabi, ano na? Tayo bagay lalo mabuti kaysa kanila? Hindi. Sa nagtaraan, sapagkat at ating kapwa isinasagdan na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Pero, bakit po ito sinabi ni Apostol San Pablo? Sapagkat ipinalalagay po ng mga Hudyo na mas matutuwid sila kaysa sa mga Griego, kaysa sa mga Hindi. Kaya rin po sa mga nangyayari sa atin, pagka minsan nagagawa natin, ay akala natin, palagi na tayo nagsisimba, palagi tayong nananalangin, matuwid na tayo. Pag may ginawang mali ang ating kapwa, nakikita agad natin. Parang ganyan din ang kalagayan ng mga Hudyo at kalagayan din natin. Napapansin natin yung gawa ng iba na mga akala natin mabuti tayo. Sila ang masama. Pero kung titingnan natin, ipinalalagay dito ni Apostol San Pablo ang kalagayan muna ng mga nasa doon o yung mga Hudyo na kinakailangan munang ayusin. Kinakailangan munang gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Ano ang sabi nito? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa mga tuwid, ayon sa mga awit na sinulat ni Haring David, maraming mga talatadangan nakasulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, maging Hudyo man yan, maging Griego, maging Hindi, maging anumang lahi sa buong sanglibutan ng tao, wala pong gumawa ng matuwid. Ibig sabihin, dito, ipinalagay na ng Diyos na ang tao ay lahat makasalanan. Walang matuwid, walang gumawa ng mabuti, kaya lahat tayo ay gumawa ng kasalanan. Anong sabi ng iba? Ang kasalanan ni kanay na manatan natin sa ating mga magulang. Hindi po. Sapagkat ang kasalanan ay sinabi sa mga nagsulatan ay paglabag sa kautusan. Sa mga tuwid, itinuturo sa atin ang mga kautusan. Halimbawa, yung mga pagtitipon, yung mga araw ng magsamba. Kapag yan ay hindi natin ginanap o ginawa, meron na po tayong paglabag at ang tawag doon ay kasalanan. Kaya hindi po namamana ang kasalanan, sarili po natin mga gawa, kaya tayo ay nangagkakasala. Ano bang sabi dito? Walang nagkakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Totoo ito. Magpasalamat po tayo dahil sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ng kaligtasan, na naabot ang ating mga tainga at napakinggan natin ito. Sa pamamagitan po ng awa ng Diyos, binago tayo at tinulungan tayo na maayos ang ating mga buhay, na hindi na tayo lumakad sa sarili nating lakad, na ipinapapahamak natin, kundi magawa na natin yung mga gawa na naaayon sa kaligtasan na ating tinanggap sa makatuwid, yung pagpapakatuwid at pagpapakabanal. Kumbaga, hindi na tayo, kung napahiwalay tayo sa Diyos,
ibinalik tayo ng Diyos, ito na yung pagkakataon na hanapin na natin yung tunay na daan papunta doon sa inaasahan natin na buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi po natin hinahanap ang Diyos, malamang ang tawag po sa atin ay mangmang, walang nalalaman. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang na wala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya po, ang pagkakasala ng tao, nandiyan na yung mga kautosan, nandiyan na yung mga palatuntunan, yung mga gabay, yung aral, yung ibanghilyo na ating binabasa at ating napapakinggan, kapag yan po ay isinasaisip natin, isinasa puso, kapag yan ay isinasagawa natin, at hindi tayo gumagawa ng sarili nating haka o sarili nating inig o kagustuhan sa makatuwid bagay yung mapahiwalay tayo sa Diyos dahil sa sarili nating kalooban o yung tinatawag ng nalihis ng landas. Nandiyan na yung daan na dapat nating lakaran. Kaso natatakot tayo. Nakutyain ang tao na ikanay. Di ba ito manginginom ito? Nakarating ng lundo yan, may hawak-hawak ng Biblia. Natatakot tayo sa ganun. Pero kung sa pamamagitan ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo, ginagawa natin ang mabuti, anong kinakatakot natin? Kasama natin ang Diyos. Anong magagawa ng masama sa atin? Wala. Kaya po, kinakailangan panindigan natin ang paggawa ng mabuti. Hanapin natin yung tunay na daan upang sa ganun, hindi tayo lumihis ng landas at nang hindi tayo mapahiwalay sa Diyos. Kung nasimpungan natin yun, masasabi natin gumagawa na ako ng matuwid. Pero kung tayo nalilihis, tatawagin pa tayong isang taong makasalanan. Walang matuwid. Pero sa pamamagitan ng habag ng Diyos, hinahabagin tayo, tinulungan tayo, pinatawag tayo. Ito na yung pagkakataon na kinakailangan ituwid natin ang ating mga buhay sa pamamagitan ng daan na iniwan ng ating dakilang Panginoon na siya nating dapat malakaran. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulokong ang isang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Kung pag-aralan po natin, ang pagsasalita ay isang gawain. Ngayon, kung ang lahat ng lumalabas sa ating bibig, ikinapapahamak ng ating kapwa. Halimbawa, yung pagmumura, yung pagkutya, yung pagtutuligsa, pagkikipagtalo, at kung ano-ano pa mang bagay na ginagamitan ng bibig. Kapag iyan po ay pinagdinas ng impyerno, tunay nga po na mapapahamak kahit nasabihin pa natin. Tuwing alas 9, alas 12 at alas 3 ako'y nananalangin. Subalit, yung pagitan naman noon, lalong-lalo na kung may kasalamuhan tayo na ating kapwa, pagka-araw, hiwala namang pigil sa paggawa ng masama o pagsasalita ng hindi naman dapat nasabihin sa kanyang kapwa. Sayang po ang mga pagpapagod natin na pagpupuyat, may paluhod-luhod pa, nagpupuyat tayo, mababaliwala lahat yun kung ang ating dila ay hindi natin pinipigilan. Kaya po, kung titingnan natin, punong-puno to ng kamandag ang dila. Marahil sasabihin natin, at ako, mabuti ako, kaya ako walang, may kakayahan, may kalayaan akong magsalita sa iba, sapagkat matuwid ako. Hindi po. Hindi mo pwedeng sasabihin na tayo lang ang matuwid. Pinagwiwitaan natin yung kasamahan natin.
sapagkat wala pong pag-ibig na umiiral doon. Ang pag-ibig ay kinakailangan pinapahalagahan ang buhay ng kapwa. Nagsasalita man ng aral, ng payo, o pakikipag-usap sa kapwa, may kasamang pag-ibig. Nilalakad po yun. Na kumbaga ayaw natin na mapahiwalay sila. Ayaw natin na sila'y mapahamak. Ayaw natin na sila ay manihis o hindi maganap ang kalooban ng Diyos. Kapag tayo mo ay ganyan na ginagawa natin, tunay na pinananahanan tayo ng Espiritu Santo. Pero, kung ang pagsasalita natin, bagamat nagtuturo tayo ng aral, nagbibigay tayo ng payo sa ating kapwa, may kasama naman sa huli na pagkukya, baliwala po ang ating payo. Sapagkat, ang palagay natin sa ating sarili, tayo lang yung matuwid, magiging parisiyo tayo para makita ang tunay na kalagayan natin. Sabi nga, walang pagkakaiba ang Hudyo, ang Grego, ang Turi at Dituri. Ibig sabihin, pantay na tayo lahat sa paningin ng Diyos. Gumagawa tayo ayon sa ating sariling mga gawa. Nagkakasalan tayo dahil din sa sarili nating mga gawa. Hindi po natin pwedeng sisihin yung unang nagkasala. Na dahil sila'y nagkasala, nagkasala rin ako. Sarili po nating mga gawa ang pagkakasala. At unang mong nagkakasala na itong bibig. Sapagkat ito nagsisimula yun, mga haka-haka. Yung mga maling kwento. Yung hindi naman nasusulat sa banal na kasulatan o yung tinatawag na katha. Kaya po, ikinapapahamak ito. Ano ba sabihin mo? Wala. Yung malakas ako lang ngayon, wala namang simba. Hindi man nagsinungaling tayo. Isang pagkakasala po yun. Kaya yan po ay sarili nating mga gawa. Kaya po kung titingnan natin, ang ating mga bibig ay nariyan ang tinatawag na kamandag ng ulupong na parang ginagamit para ipahamak ang kapwa. Sana po hindi ganoon. Kundi pahalagahan natin ang ating kapwa na dapat ipalagay natin mas mahalaga yung kapwa kaysa sa ating sarili. Sabi nga, yung iba po nga nawain natin ang tinan natin. Halimbawa, hindi ba araw ng pagsamba ngayon? Pinuntahan ka ng iyong kapwa. Punta tayo sa luluyan, magsimba tayo. Tayo, ayaw nating mabasa. Ibig sabihin, hindi tayo tunay na dumadaan sa tamang daan. Lihis tayo. Dahil yung nagyayang sa atin na pumunta, may kaisipan siyang maganda na magsimba. Pero dahil sa tubig, ayaw nating mabasa. Natatakot na tayo. Hindi natin pinaninindigan ang sinumpa natin sa dakilang Panginoon na walang iba. Ang mga pagtitiko na yan, kinakailangan huwag natin baliwalain, kundi bigyan daan natin sapagkat tayo rin ay hahatulan depende sa ating mga gawa. Sabi nga, sa nagkakaalam nga ng paggawa ng mabuti at ito hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya, ang gawang pagsimba o pagdako sa mga pagtitipon, alam natin na tuwing Sabado, mayroong mga pagtitipon, pero hindi natin ginawa, kasalanan na naman natin yan. Nagsasaya-saya, dadami yung pagkakasala natin. Kaya kung para maging mapabuti tayo sa harapan ng Diyos, gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Espiritu Santo, huwag ang sarili nating kalooban. Dahil kung sarili nating kalooban, natatakot tayo sa ulan. Kung sarili natin kalooban, hindi ako pupunta doon. Baka tumirik yung motor. Pero kung kalooban ng Diyos, wala tayong pakialam kay tumirik ang motor, kung wala tayong pamasahe, o mabasa tayo, basta ang aking sarili madala ko noon sa araw ng pagsamba para makarinig ng salita ng Diyos. Yan ang tunay na nakuha niya yung daan. Walang sagapan, sapagkat tunay na laban dito sa ibabaw ng sanlibutan. Gumagawa tayo ng mabuti para may nakaharang. Kaya po ganyan na nangyayari
sa atin. Pero sa anong pansabi dito? Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Totoo po. Bakit napuno ang ating bibig ng panunumpa? Pagkaminsan umiiral sa atin ang galit sa kapwa na isusumpa natin. Hindi naman yung sumpa na tataas ang kamay. Halimbawa, galit na galit yung magulang sa anak dahil maaga pa nag-asawa pa. Nag-asawa niya agad. Minsan na isusumpa natin. Maghihirap ka. Gagagang ka. Hindi ba na pagsumpa yun? Ano ba? Ano bang sabi nito? Mga pagsumpa at kapaitan. Mga hinanakit. Dapat po yun ay wala sa atin. Kaya po sinabi dito, walang matuwid, wala kahit isa dahil tayo ay palaging may hinanakit sa kapwa. Halimbawa, humihingi tayo ng pabor sa kapwa. Hindi tayo pinagbigyan. May kapaitan na. Nagdaramdam, nagtatampo, naghihinanakit. Dapat hindi po ganun. Kumbaga, ang paglapit sa kapwa na humihingi ng pabor ay parang suntok sa buwan niyan. Ibigyan ka o hindi, magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi yung iiwan pa natin ang hinanakit. Halimbawa, pupunta ng magsamba, pwede ba ako makiangka sa motor mo? Hindi pwede dahil mahina parang hangin. Hindi tayo napagbigyan. Baka mamaya niyan may napaitan na nagtampo na. Sumama na ang loob. Hindi po dapat ganun. Ibig sabihin, tayo ay lumalapit. Pagbigyan man tayo o hindi, kinakailangan malawak ang ating pag-iisip, marunong tayo mag-adjust ng ating isip. At hindi dapat tayo magkaroon ng kapaitan sa ating mga kapwa. Yan po ikapapahamak din natin. Ano bang sabi dito? Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Kanibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Kung titignan natin, hindi pagkakapag tayo galit na. Parang gusto natin yung ating kapwa mawala na. Sana mamatay ka na. Hindi ba ganun yung nasa isip natin? Hindi natin yung sinabi. Pero nasa isip natin, gumawa na rin tayo ng masama. Kaya nga, hinihingi po natin ang tawag dyan. Isip, yung haka, yung gawa, at higit sa lahat, yung pagsasalita. Hinihingi natin yan ng tawag sa Diyos. Sapagkat, yung akala, nakapapahamak po yun. Yung pagsasalita, nakamamatay yun. Paano bagay? Makamamatay ang sabihin lang natin sa ating kapwa, huwag ka nang pumunta ng luluyan. Isinunod ka. Pinatay mo yung ugnayan ng tao sa Diyos na hindi mo na siya pinasimba. Maiksi lang na salita, pero napakalawak ng kahulugan nun. Kaya dapat panghikayat yung sinasabi natin. Panghalina nang sa ganun, ang mga tao ay lumapit sa Diyos hindi para harangan. Sapagkat wala pong ibang gumagawa ang humaharang sa Diyos, kundi ang kalaban ng Diyos. Hindi po tayo kapalig ng kalaban ng Diyos. Kapalig tayo ng Diyos. Kaya gumawa tayo ayon sa halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon na ang lahat ng mga tao ay hindi mapahamak. Ano ba kung sabi dito? At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon, ay nalalaman natin na ang anuman sinabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan upang mapigong ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ibig pong sabihin dito, na ngayon, nalalaman na natin ang mga sinasabi sa mga kautusan. Sinasabi sa laman ng
Ebanghelyo. At ganoon din, doon sa mga nangasa ilalim ng mga kautusan. Ganito po kasi yan. Yung sinasabi ng kautusan, yung sinasabi ng Ebanghelyo. At yung nasa ilalim ng kautusan, yung sumusunod na, yung tagatupad na ng kautusan. Yun ang nasa ilalim ng kautusan. Sa mga tuwid, tayo man ay nasa ilalim o tayo man ay sumusunod sa kautusan, kinakailangan ko ang pagtikom ng bibig. Sabi nga, more talk, more mistake. Kaya habang dumadami ang sinasabi natin, dumadami rin ang kasalanan natin. Pero kung umiiral ang pag-ibig sa lahat ng sinasabi natin, wala tayong kaaway, wala tayong kaalit, walang maghihinanakit, walang sasamaan mo, sapagkat yan ay nagbubunga sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos, pati yung kapwa natin na pinagpapahayagan natin kapag may kasama o kalapit na pag-ibig ang pagkikipag-usap natin sa kapwa. Iisa lang ang gumagalaw sa lahat sa mga tuwid bagay, ang Diyos sumasa lahat. Pero ano ang sabi dito? Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. Totoo po, ang kautusan ay ibinigay para maging batayan ng tao sa kanyang mga gawa. Kapag yan ay nilaban, ang tawag yan, kasalanan. Ngayon, hindi po magmamana ang makasalanan, kundi dahil sa pagpapangaral ng Ebanghelyo ng Diyos, tayo ay pinubos ni Kristo at binigyan tayo ng pagkakataon ng panibagong buhay sa mga bagay na dapat nating lakaran ang sumunod sa daan na iniwan ng ating dakilang Panginoon. Ito na yung pagkakataon na kinakailangan huwag nating sayangin sapagkat ito ay papunta na sa kasakdalan. Kung ang kasalanan ay hindi magmamana ng kaligtasan, ngayon, kung tayo ay naligtas na, pinatawad ng tayo ng Diyos, yan ay pahalagahan natin na parang isang bagay na pakaingat-ingatan natin sapagkat mula sa kawalan, tayo itinawag ng Diyos. Tinawag tayo para maging lingkod, tagasunod ni Kristo. Ito na yung daan upang masumpungan natin ang daan patungo sa kasakdalan at patungo doon sa buhay na walang hanggan. Yan muna ang nabahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at pagpalain tayo ni Kristo. Ano na ang ating mga karaingang kahilingan, ipagkaloob naman ng Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at pagpalain tayo sa araw ito.